karamihan sa mga Tomasino ay araw-araw nakikipagsapalaran sa init. Hirap ng sistema sa LRT at MRT. At trapiko habang nagko-commute. Pero iilan lamang yun sa mga pinoproblema nila. Kaya't maya-maya lamang malalaman natin mismo ang iba pa sa kanila. Tara, kapwa Tomasino at samahan kaming bigyang pansin ang mga ito. Kumusta kayo, Tomasino? Ako si Rica May Rivera. At ako naman, si Shaira Maychug. At ito ang Alerto Tomasino. Dahil ang Tomasinong alerto, matalino! This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Kakasimula pa lang ng pasukan pero ang balita ko, madami nang nasistress ng mga estudyante. Hindi nga lang ata schoolworks, projects o thesis ang nagdudulot nito. Tama ba, RM? Tamang-tama ka dyan, Amethyst. Isa sa dahilan ang pagko-commute, lalo na kung galing ka ba naman sa malalayong lugar. Grabe na kasi talaga ang traffic ngayon. Buti na nga lang ako, isa lang ang sinasakyan ko papunta dito. Nako, mabuti ikaw. Isa lang kasi ako nagji-jeep. LRT tapos jeep ulit. Minsan, inaabot pa ako ng 2 oras sa sobrang traffic. Eh, hindi na kasi talaga matatanggal ang traffic sa problema. Pero gusto ko pang malaman kung ano-ano yung mga nararanasan ng mga tuwing nagko-commute sila papunta at pauwi galing ST para matulungan natin sila. Kaya tara at pakinggan natin kung ano ang masasabi nila. Kamusta kayo mga Somasians? Ako si Razel Uy para sa The Bank. At nandito tayo ngayon sa University of Santo Tomas upang malaman kung anong klaseng perwisyong nararanasan ng ating mga Somasian commuters. Tara! Yung traffic kasi, it's already part of the problems sa pagko-commute. Pero kasi yung pinaka-nakikita kong problema is discipline of the Filipinos. Because, example, dun sa Buendia, ang daming jaywalkers, tas walang ginagawa yung gobyerno sa pagdidisiplina sa kanila. Usual problem is traffic, as we all know. Talagang dati pa man problema na talaga yung traffic. Kung nagtitake ng LRT, yung inuna pa nilang i-prioritize yung beep system, eh sobrang wala namang kwenta nung trains natin. So sana inuna na nila muna yung trains bago yung beep system. Hirap magdala ng food. Opo, kasi sipad po kami dito. So kapag malaki po yung plates namin, parang ang hassle, lalo na malayo po kami ng galing. Tapos LRT. Sobrang crowded, parang naiipit ko, nagugusot. Nasira. Tapos pwedeng mabali yung plate pag may pwedeng mabali. Usually po, traffic tsaka yung sa mga jeep po. Sinasabi mo nila, 10 pero sobrang sikip na as in yung puwet na lang po, kahit wala pa nga po atang puwet yung nakakaupo doon. Imbis na mag-away-away kasi sa Senado, ba't hindi nyo muna pansinin ang problema ng mga Pilipino sa disiplina? Kung kailan ma-resolve yung traffic issue. Kasi aminin na natin, masyado na nilang dinrag na yung issue na to. Na yung extension ng LRT matagal na nila ginawa. Kasi bakit ngayon lang, kung kailan marami ng kotse sa country natin? Yung anong gagawin ng gobyerno or kahit yung LRT para mas kumonte or umikli po yung pila sa LRT, then yung ma-reduce yung traffic. I would suggest that MMDA take concrete actions kasi yung traffic regulation, isa yan sa functions na covered ng MMDA. So, di ba merong mga color coding ngayon? Sana madagdagan yung scheme
Hindi kasi sapat na may color coding eh. Siguro gawin sa school kung may extra time. Or pwede din leave extra early para on yung tao. Yung anong gagawin ng gobyerno or kahit yung LRT para mas kumonte or umikli po yung pila sa LRT. Paano nga ba natin masusolusyonan ang mga problemang ito? Muli ito si Razel Uy at ito ang The Bang! Alam nyo, nakaka-relate talaga ako sa mga problema na ibinabahagi ng ating mga kapwa Tomasino. Totoo yan. At kaya tayo nandito para tulungan sila sa kanilang mga commute problems. Pero bago natin tuloy ang pag-usapan ito, magbabalik ang Alerto Masino! This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Nagbabalik ang Alerto Masino! Ngayong napakinggan na natin ang boses ng ating mga kapwa Tomasino, may makakasama tayo ngayon na magbabahagi tungkol sa kanyang buhay pagko-commute. Siya ay si Micaela Berboso, isang mag-aaral na halos 3 taon lang napeperwisyo sa pagko-commute. Welcome sa Alerto Masino, Micaela. Can you tell us something about yourself? Hi, I'm Micaela Berboso from the College of Tourism and Hospitality Management at ako ay umuwi sa Santa Maria, Bulacan. Ayan, malayo ang inuuwian ni Micaela, ano? Ano-ano ba yung mga sinasakyan mo papunta sa UST at pabalik dito? Nung first year ako, sumasakay ako sa jeep tapos nag-FX ako from Marilao to UST na yun. Ang baba sa Dapitan. Ilang oras naman yung inaabot mo sa pagko-commute? Oras. Yung oras ay depende sa traffic. Kasi dati, nung nag-FX ako, mga 2 hours siguro. Kasi sa jeep, 1 hour, tapos sa FX, 1 hour din. Ang haba. Totoo. Kasi sa traffic, parang kailangan talaga magaling ka mag-time management kasi hindi mo masasabi kung mamaya traffic ba o hindi. Minsan kahit mag-alap na ng oras, malilate at malilate ka pa rin talaga. Kaya dapat talaga, alamin mo muna bago magpasukan, alamin mo ano yung mga dapat mong gawin. Schedule. Oo, schedule mo. Dapat i-familiarize mo sa mo. Pati alternate routes, no? Ano naman yung mga perwisyo na nararanasan mo specifically? Traffic talaga. Kasi dun sa amin ngayon kasi nagbabas na ako tapos nag-LRT sa umaga. Ganun din sa pauwi, sa hapon. Tapos, sa may part sa amin, sa may Bocaue, sobrang laging traffic doon kasi nandun din yung may toll gate sa NLEX. Tapos, maraming intersections. Pero kunwari sa LRT, mga siksikan, hindi naman ba problema yun? Hindi naman siksikan kasi umaga pa eh. Tapos, pagka sumakay ka sa Balintawak ng mga 6 a.m., hindi pa siya masyadong crowded. Tapos, nagkukumpulan lang yung tao sa pagdating sa Monumento, sa 5th Avenue. Yan. Kung malayo pa pala yung inuuwian mo, bakit hindi mo na lang naisipan na mag-dorm? Kaya ako hindi nagdo-dorm kasi last year, nag-attempt na kami mag-dorm. Tapos, parang nakita namin yun sa Facebook. Tapos, para siyang scam, ganun. Kasi, nung pinuntahan namin yung address nung nakalagay dun sa Facebook sa dorm na yon, para siyang haunted house dun sa may Pinobal. Kaya dapat mas maging maingat ka sa Yan. Yes. Ngayong narinig na natin ang masasabi ni Micaela, tingnan naman natin ngayon ang sinasabi ng mga Tomasians sa Twitter. Ayan, mula sa ating Twitter account at Metapixel TV using the hashtag commute problems at hashtag alertomasino, sabi ni Tiff Berry Larin, bakit yung ticketing machine sa LRT na ayos nyo pero yung mga escalator hindi? Hashtag alertomasino. At ang sabi naman dito ni Miss Yu Geraldine, ano ba pwedeng long-term plan ng government para mawala na yung traffic na nararanasan natin? At Metapixel TV, hashtag alertomasino.
Naku, napakadaming tanong. Ano? Ito pa. Sabi ni @GHCK Breath, bakit po kapag umuulan, lumiliit ang kalsada? #Alerto Masino. Ayan. Ikaw. Kaela, sa tingin mo, kapag umuulan, especially dito sa atin sa UST na very halata ang pag-ulan, sa tingin mo, bakit nagiging sinasabi na lumiliit ang kalsada? Feeling ko kasi di ba kapag umuulan, nagbabaha, tapos nasa-stuck na doon yung mga sasakyan, kaya akala ng mga tao, yung katulad ng sinabi niya na parang sumisikip kasi syempre nasa-stuck, hindi na gumagalaw yung nasa harapan, tapos kasunod na yung mga nasa likod. Dahil hindi lang sasakyan ng madami, no? Pati na rin ang mga tao. Yes. At ito naman, ang sabi ni Roy Ray, bakit hindi magawa ng solusyon ng araw-araw na traffic sa Espanya? #Alerto Masino. Ayan, baka mamaya malaman natin ang kasagutan dyan. Kaya't abangan nyo po mga mangyayari. Ayan, maraming salamat sa oras mo. Maraming salamat. Punta mo sa amin ngayon. At dahil dito, kinonsulta namin ang direktor ng Manila Traffic and Parking Bureau para naman mabigyan ng eksplanasyon itong nangyayari sa kalsada at kung ano ang plano nila sa mga problema na sinasabi ng ating mga Tomasino. Unang-una, ang pamahalang lungsod ng Maynila, pagka po ni Pangulong Mayor Joseph R. Estrada, ng ating butihing Vice Mayor Isko Moreno, naglunsad tayo ng malawakang maigting na mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko sa loob ng lungsod ng Maynila. Unang-una, tayo ng mga towing companies, nag-accredited tayo, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, yung mga private towing companies naging abuso naman sa mga pangtotow o pangahatang ng mga sasakyan. Pero lumipas ang mga 2 linggo pagkatapos ng sinuspinde na mga towing companies dahil na rin sa nabanggit ko ng mga pang-aabuso nila, naglunsad naman tayo ng clamping. Itong clamping na to, hindi tulad ng towing ito, na pag ikaw inahatak ng sasakyan mo, magbabayad ka lang ng towing fees, makukuha mo na ang agaran sa sasakyan mo. Ang pagkakaiba nito sa clamping, ang clamping kung halimbawa na-clamp ka dyan sa may bandang Espanya, di makikita mo yung sasakyan mo, nakalock. Pupunta ngayon dito sa lungsod ng Maynila, sa Manila City Hall, para bayaran ang bayarin na din sa pagkakaklamp na nagkakahalaga ng 900 pesos. Pagkabayad mo, tsaka pa lang pupunta yung mag-unclamp, at tsaka ka naman babalik doon sa mismo sasakyan para makuha mo naman ang sasakyan mo. Illegal parking na mga matitigas ang ulo na nandiyan naman, na nakikita na ang mga signages na no parking, tow-away zone o clamping zone, park pa rin sila ng park. Unang-una, gusto po namin hingin ang tulong ng bawat isa, lalo na yung mga motorista, yung mga may mga sasakyan, na sumunod po sila sa mga alituntunin regarding po sa mga batas trapiko na makikita naman nila sa mga signages na sundin lamang nila, lalo na yung mga estudyante, yung mga tumatawid na kahit saan nila gusto tumawid, makikita naman nila pagka stop. At yung mga motorista naman na tinatapakan kumbaga stepping on the line, kung tawagin namin stepping on the line, yung pedestrian lane. Okay. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman tayo nagsasawa sa pangunguna na rin na direktibang pag-utos ni Pangulong Mayor Joseph R. Estrada at saka ng ating butihing Vice Mayor Isko Moreno na hanggang sa maaabot ng pagpapaliwanag natin para maunawaan ng mga motorista o ng sino pa mga mamamayan na pumapasok sa loob ng lungsod ng Maynila, hindi tayo nagkukulang na paalalahanan sila. Subalit, mayroon pa rin mga ilan-ilan na talagang matitigas ang ulo, yun naman, talagang hinuhuli na. Tuloy-tuloy pa rin ang maigting na pagpapatupad ng batas trapiko sa loob ng lungsod ng Maynila. Tulad nga yung nabanggit ko kanina, nagpapatupad kami ng clamping, yung mga secondary road, unti-unti namin nililinis para maging daanan na maging alternate route ng ibang mga sasakyan.
salamat, Director Carter Lohica. Ang dami naming nalaman sa'yo. Ngayong alam na natin kung ano ba talaga ang problema ng mga Tomasinong nagko-commute, bakit hindi natin sila bigyan ng tips, di ba, RM, para naman mabawasan ang stress nila? Nako, siguradong mababawasan ang stress nyo sa pagbabalik ng Alert Tomasino! This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Nagbabalik ang Alerto Masino. Tayo ngayon ay magbabasa muli ng mga tweets. Ayan, mula kay @domchua. Bakit po inuna natin yung ticketing system kaysa sa mga bagong bagon? #AlertoMasino. Totoo. At ko Justin Miguel, why do you think people don't use our public transportation and what are your plans to change the face of mass transportation? Hala, ang hirap na. Oo, pero alam nyo... Kanina, nasagot na yan. Direct Lohica, di ba? Ito pa, isa pang tweet mula kay @JasonJavier. Ano sa tingin ninyo ang main reason sa traffic sa Pilipinas or kahit sa EDSA lang? #AlertoMasino. Ako tingin ko madaming factors talaga to label kung ano nga ba ang mga problema ng trapiko. Pero sa dami na yun, pwede naman natin gawin na sa atin mismo magsimula ang adjustment na kung hindi man natin nakikita ang mga pagbabago, di ba? Totoo yan, RM, no? Kasi minsan, mismong drivers ang hindi sumusunod sa batas trapiko, kaya minsan, ang hirap talaga ayusin ng mga kalsada. Tamang-tama. Diba? Nako, bakit hindi nga ba natin bigyan ng tips sa mga Tomasino? Ngayon, inihahandog namin ang Tiger Hacks, kung saan makikita natin ang iba't ibang klase ng gawain at pag-ingat na rin at pati na rin ang solusyon sa mga perwisyong nararanasan natin tuwing nagko-commute. Kaya, panoorin natin to. Mahirap talaga mag-commute. Marami kang problemang pagdadaanan. Kaya, ano ba dapat ang kailangan gawin para makaiwas sa karagdagang perwisyo? Tip number 1. Ihanda mo na ang iyong mga gamit pang eskwelahan bago pa matulog. At pati na rin ang eksaktong pamasahe para hindi matagalan. Tip number 2. Alamin ang mga alternative routes. Para sa mga di inaasahang sitwasyon, tulad ng mga road blocking at pagkasira o pagtigil sa pag-antar ng mga PUV. Tip number 3. Maging klinis sa mga gamit habang nagko-commute, lalo na sa mga mataong lugar. Mas makaiiwas din sa pagnanakaw kapag ang zipper ng iyong bag ay nasa lower left o lower right ng bag para mas mahirap buksan. Tip number 4. Alamin kung gaano katagal ang biyahe, pati na rin ang mga rush hour para hindi maaberya. Tip number 5. Kahit college students na kayo, malaking tulong pa rin ang pagbaon ng inumin at pagkain. Para habang nagko-commute, hindi nyo na kailangan bumili at para na rin makatipid. Tip number 6. Para sa mga sumasakay ng LRT o MRT, pag alam nyo nang paubos na ang iyong load sa beep card, magpa-load na agad lalo na kung walang pila. Tip number 7. At syempre, alamin kung may kalapit kang blockmate
orgmate or kakilala sa school para makisabay sa kanya. Tamashans, ngayon napanood na natin ang mga dapat gawin upang makaiwas sa perwisyo at sa mga pahamak na rin na pwedeng mangyari sa atin. Dapat pangalagaan natin ang sarili natin dahil kahit saan, hindi talaga biro ang pagko-commute. Siyempre, maraming salamat kay Micaela, kay Director Lohica at sa lahat ng naghandog ng kanilang mga tips at commute experiences dito sa Alerto Masino. Dahil kung wala kayo, hindi talaga magiging posible ang show na ito. At kung hindi dahil sa mga experiences ninyo, hindi natin matutulungan ang ibang Tomasino, kaya't maraming salamat po sa inyong lahat. At sa susunod na episode, maaaring sana mag-tweet pa po kayo ulit at sumabaybay. Abangan niyo po yung mga susunod na ganap dito sa Alerto Masino. Dahil marami pa talaga silang dapat na abangan sa mga episode natin. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagko-contribute para magawa namin at maging posible ang mga episode namin sa araw-araw. Totoo. At yung mga stories nyo po, mag-share lang po kayo ng mga experiences nyo. At ayun, subaybayan lang po parate ang Alerto Masino. Ayan, muli, ako ulit si Rica May Rivera. At ako naman, si Shaira May. Lagi po nating tatandaan na ang Tomasinong Alerto, matalino. Muli, ito ang Alerto Masino.